Hanggang 16 lang po tayo. Uh, at napipressure ako tuloy baka mag-preach ng 17. Okay. So, nasa series pa rin po tayo ng biblical singleness, marriage, divorce, and remarriage. Sa umagang ito, tulad ng pinasa ni Brother Jonah, nandito po tayo sa aklat ng 1 Corinthians, chapter 7. Bago tayo magpatuloy, hayaan niyo pong basahin ko ang ating passage. This time naman po sa Tagalog. So, 1 Corinthians chapter 7, verses 10 to 16. At ganito po ang sinasabi. Sa mga may asawa, ito ang iniuutos ng Panginoon. Ako, huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ngunit kung siya ay hihiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya ay makipagkasundo sa asawa niya. At huwag namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Sa iba naman, ito ang sinasabi ko. Hindi ng Panginoon, kung ang isang lalaking sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at ibig nitong manatili sa kanya, huwag niyang hiwalayan. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at ibig nitong magpatuloy na pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging marapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging marapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon, hindi malinis sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak. Ngunit ang totoo'y marapat sila sa Diyos. Kung ibig humiwalay ng asawang hindi sumasampalataya, bayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayong pangyayari, ang lalaki o babaeng sumasampalataya ay malaya na sapagkat tinawag tayo ng Diyos sa payapang pamumuhay. Anong malay nyo, mga babae, baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa? At kayo mga lalaki, anong malay nyo, baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa? Ito po ang salita ng Diyos, purihin ang ating Panginoon. May sinulat po si Jill Briscoe, asawa ng isang pastor, ukol sa kanyang magulang. And itong sinulat niya, napansin niya sa observation niya ng pagsasama ng kanyang magulang, and it made an impression on her at saka sa kanyang kapatid. Sa kanyang sinulat, sabi po niya, "My sister and I knew that mom and dad enjoyed being married. They enjoyed being married, and that they would stay married, and hope that we do the same. Differences they had were kept between them and worked out in the context of the promises they made to each other and to God on their wedding day. There was no option out. As someone once said, when the doors on marriage are shut and bolted and the fire breaks out, all your time and energy goes to putting out the flames." Sa mga tuwid, naging focus po yung magulang niya sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa without ever thinking about divorce. Wala sa isipan nila yun. It was out of the question. And so they were, sabi nga ni Jill, dahil walang exit point, they were focused on, they were focused on putting out the flames. Kung ganito sana ang pananaw ng karamihan, kailangan pa ba maghiwalay ng mag-asawa? Bagamat ganito tinuturo ng scriptures, it also recognizes the reality of sin and its devastating effects on marriage. Just as the Bible has standards on marriage, it also teaches about divorce as a concession. Pag sinabing concession, hindi ito option or way out. Pinagbigyan lang ang tao dahil sa kanyang kasalanan. And therefore, dahil ito ay concession ng Bible, meron po itong qualifications. Ibig sabihin, hindi po lahat ng uri ng divorce ay allowed. As God's people, kailangan po natin maintindihan kung saan tayo nakatayo. Ano ang ating pinaninindigan? Hindi lamang sa mga political issues, pati na rin sa mga issues that our homes and relationships
face today. And this would allow us now to display the kind of wisdom, the kind of understanding that comes from our loving God. Sa umagang ito, mga kapatid at kaibigan, if you find na itong mga lessons natin, itong series ng sermons, bring back painful memories of struggles in your marriage relationships, please know that it is not our intention na maging insensitive. Hindi rin po natin intention na magparingin. Nandito po tayo para malaman ang kalooban ng Diyos, paano po natin siya maluluwalhati, kung ano ang blessing na binigay niya para makatulong sa atin, at kung paano natin matutulungan ng bawat isa when these challenging times come. Panalangin ko po na sa ating pag-aaral ay makilala natin ang Diyos bilang manlilikha ng mga mabubuting bagay. Nawa magkaroon po tayo ng mas malalim na pagkaunawa at pagpapahalaga sa pag-aasawa. At matutunan natin panghawakan ang kanyang salita sa pagpapatibay ng ating pagsasama upang makilala natin siya, ang ating Panginoong Diyos, bilang kasiyahan ng ating kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Sa umagang ito, pagpapatuloy natin ang pag-aaral sa divorce at ganito po ang magiging tanong natin sa scriptures. Number 1, does the Bible allow spouses to divorce for reasons other than sexual immorality or marital infidelity? Does the Bible allow spouses to divorce for reasons other than sexual immorality or marital infidelity? At pangalawa, because I am now a Christian, kung meron po akong unbelieving spouse, should I divorce my unbelieving spouse? Because I am now a Christian, should I not divorce my unbelieving spouse? So yun yung dalawang questions na sasagutin sa umagang ito based sa Scripture. In verses 10 to 11, we are now led dito sa city of Corinth, nasa southern Greece. Panahon na po ito ni Apostol Pablo as he establishes the churches and helps them sa kanilang mga problema. Ang Corinth po ay isa sa mga largest cities in the Roman Empire. At dahil ito ay halong CBD or Commercial Business District, at saka ito rin ay isang red light district. Magkahalo po yun. At ang mga tao doon ay financially wealthy dahil ang lungsod ay daanan at kumpulan ng mga traders at saka mga businessmen. And as is the case in many cities during that time, sila po ay mga pagano. Marami silang mga iba't ibang paniniwala that is held throughout the empire. And itong mga maling paniniwala, it affected their lifestyles. Much like katulad rin sa panahon natin ngayon. Marami tayong maling paniniwala and it affects our lifestyles as well. During that time, when Paul was writing itong letter niya to the Corinthians, sa mga Christians doon, there was also social unrest. Kakatapos lang po ng ilang earthquakes, and parang katulad sa atin, kakatapos lang ng bagyo, and there was social unrest. Dahil sa mga earthquakes na yun, sabi ng mga scholars, there was widespread food shortage, may mga riots sa daan, at nagkaroon ng panic buying dahil nga dito sa earthquake na ito. So, magulong-magulo. At ito yung binabanggit ni Apostol Pablo sa verse 26 ng chapter 7, yung present distress. Because of this present distress, paano ba dapat tayo mamumuhay? Sabi niya sa chapter 7, verse 26. Yun yung present distress, yung social unrest because of the recent earthquakes. So agitated ang mga tao dahil may parating na taggutom. So unsure sila sa future nila. Paano ang kinabukasan natin? Siyempre, sanay sila sa karangyaan, mayaman silang city, malaya sila sa kanilang mga ginagawa. At ngayon, dahil hindi mo alam kung anong mangyayari sa kinabukasan mo, ano ba ang dapat na maging desisyon natin? Especially sa buhay mag-asawa. Internally ngayon, ang nangyari sa church, may mga Christians na nagdala ng kanilang mga bagahe sa loob ng church. When I say mga bagahe, ito yung mga false teachings mula sa ating kultura.
Merong ilan sa mga lalaki at babae na nakikipagtalik pa rin although nakakilala na sila sa Panginoon. Meron pa rin ilan sa mga babae at lalaki doon na nakikipagtalik pa rin sa mga temple prostitutes. Gumagamit pa rin sila ng mga temple prostitutes at nakikipagtalik rin sila sa mga hindi nila asawa. Merong iba na mas mabilis pa sa alas 4 kung hiwalayan ang kanilang kaisang laban para sumama sa iba. At meron namang iba na ang tingin sa kanilang mga asawa ay marumi dahil hindi raw believer ang kanilang asawa. So ano ang next step? Hiwalayan na. Parang walang pagkakaiba sa panahon natin ngayon. And so, sinira nila ang pagkadalisay at kagandahan ng pag-aasawa. Sinira nila ang pagiging malinis ng sex at ng pamilya. What does Paul do now? Sa 1 Corinthians 7, Paul brings them back to the teaching of Christ. He brings them back to the gospel so that they know how to live as those who have joined themselves to Christ. Because we have joined ourselves to Christ, how should our decisions reflect the way we live? How should our relationship with Christ be reflected sa ating mga relationships? Sabi po niya sa verse 1 ng chapter 7, sabi niya, verse 1 ng chapter 7, now concerning the things about which you wrote. Ibig sabihin, may mga ilan na sumulat sa kanya mula sa church ng Corinth, nagtatanong, gusto nila na masettle itong mga issues sa loob ng church. At batay sa lahat ng sinulat nilang mga issues, he now gives them the general rule in verses 10 to 11. Sabi niya sa verse 10 and 11, but to the married, I give instructions, not I, but the Lord, that the wife should not leave her husband. But if she does leave, she must remain unmarried, or else be reconciled to her husband, and that the husband should not divorce his wife. Ang kausap po dito ni Apostol Pablo ay ang mga Christians na may asawa. Yun po yung, let's keep this in mind, na ang kausap niya ay mga Christians na may asawa. Ganito niya sinimulan ang kanyang teaching. Sabi po niya, but to the married, I give instructions, not I, but the Lord. Ha? Madali lang. Ano ibig kaya niyang sabihin nun? Paul is referring here sa teaching ni Christ. Last week, pinag-aralan po natin ito sa Matthew, chapter 19, verses 3 to 6. At dito, binibigyan niya ngayon ng buod yung tinuro ng Panginoong Jesus nung siya ay nangaral sa Israel. So, buksan lang po natin sandali sa Matthew chapter 19, verses 3 to 6. Just a brief review ng ating napag-aralan. Ganito po ang sinasabi sa Matthew 19, 3 to 6. Some Pharisees came to Jesus, testing him and asking, is it lawful for a man to divorce his wife for any reason at all? And he answered and said, have you not read that he who created them from the beginning made them male and female? And said, for this reason a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate. So ganito ngayon ang general rule. Pag tinignan po natin dito sa ginawa ni Apostol Pablo, mag-iisip tayo, paano niya nalaman yung tinuro ng Panginoong Jesus? He may have had access sa mga writings ng mga gospel writers. Matatandaan natin na may access siya kay Luke at saka kay Mark. Diba? So, because of these, because kaibigan niya ang mga ito, we can see na may reference siya doon sa pagkakasulat doon sa Gospels ng account ni Jesus Christ. At dito sa 1 Corinthians 7, ina-apply niya ngayon yung tinuro ng Panginoong Jesus sa condition ng mga Corinthian Christians. Ano sabi niya dito sa 1 Corinthians 7? Sabi niya, that the wife should not leave her husband. But if she does leave, she must remain unmarried
or else be reconciled to her husband, and that the husband should not divorce his wife. So, hindi dapat nakikipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ganon din ang lalaki sa kanyang asawa. Because it is God who joined them together. Sabi nga ni Jesus, from two, He has made them one flesh. Siya nagsama upang ang dalawa ay maging isa. Ganito po ang kaayusan at pagkakadisenyo ng Diyos sa pasimula. Therefore, habang buhay sila magsasama. Yun yung expectation ng Diyos. Yun yung intention niya. However, kinikilala rin ni Apostol Pablo na may mga pagkakataon talaga na hindi maiiwasan na maghihiwalay ang mag-asawa. Yung salita na ginamit ni Pablo dito na the wife should not leave her husband, yun ay isa pang ibig sabihin nun ay divorce. She should not divorce her husband. So dito, there are sins and struggles that will make it unbearable for Christian spouses to stay together. At kinikilala po ito ni Apostol Pablo na dahil sa kasalanan, may mga pagkakataon talaga na nangyayari ito. Reality ito sa buhay natin. Although merong ideal, may general rule na hindi dapat na iwanan ng lalaki ang babae or ang babae iiwan ng kanyang asawang lalaki, pero ang reality is that nangyayari po ang divorce. Yun yung sinasabi dito ni Pablo at kinikilala niya ito. Much more so dito sa kultura nila. Tayo pag nag-divorce, kailangan dumaan ka sa proseso, sa judicial process. Hindi mo pwede, hindi katulad ng napapanood natin sa social media na, si ganito, hiwalay na. Kaya ako tumataas ang kilay ko pag may nag-a-announce, si ganito, kinasal ng pandemic, ngayon, hiwalay na. Lokohin yung lelang nyo. Bakit? Dumaan ba kayo sa judicial process? Hindi ganun kadali na maghiwalay ang mag-asawa ngayon. Bakit? Kasi kailangan kayo mag-file. Ang laki ng babayaran ngayon. At saka ano ang proceedings? Ano ang naging qualifications? O naisip nyo lang na maghiwalay? Kung naisip nyo lang na maghiwalay, ang tanong, kinikilala ba yan ng Estado? Dito, noong panahon nila, ni Apostol Pablo, madali. Kalat po ang hiwalayan. Napakadaling mag-divorce ng mag-asawa kasi kung paano nyo naisip na magsama sa pamamagitan ng isang pahayag, para sa kanila kasi noon, parang ganito yun mag-asawa, tara, magsama na tayo. Magiging mag-asawa lang kayo kung ipapahayag nyo na magsasama kayo sa harap ng 7 testigo. Pag sinabi nyo yun sa 7 testigo, magsasama na kami, okay na yun, mag-asawa na kayo. Ganun, kung gaano kadali na maging mag-asawa, ganun din kadali maghiwalay. Sasabihin nyo lang sa 7 testigo na ayaw nyo na, okay na kayo. Ganun lang. And so Paul recognized itong reality kung gaano kadaling maghiwalay. At kung paano nila sinira itong pagpapala ng Diyos sa sangkatauhan. Itong pagpapala na tinatawag nating pag-aasawa. Dahil ganito ang kultura nila, na although walang third party, walang sexual immorality involved, at sa kabila ng matagal na counseling para magsisi ang nakasakit, maaaring paghiwalay ang mga mag-asawa kahit Kristiyano pa sila. Paul knew this, and he recognized this as a reality. Therefore, mga kapatid, hindi po natin tinuturo na porket nakakilala kayong dalawa sa Panginoon, hindi natin tinuturo na just because you are two Christians or nakakilala kayo sa Panginoon, guarantee yun for a happy marriage. Does not follow. Yung mga kinasal ko, medyo confident sila nung kinakausap ko sila, tumatawad pa, merong ilan ng mga tumatawad na, pwede bang bawasan yung number of months ng counseling na ibibigay ko? Kasi natatagalan sila, kesyo 5 months, kesyo 6 months. Pwede ba daw gawing 2 months?
siguro tingin nila, marami na silang alam sa buhay mag-asawa. Pero kulang pa, kung ako tatanungin, kulang ang 6 months. Kaya nga kailangan ng mag-asawa, ang church kailangan ng mag-asawa, ang godly support na kapaligid sa kanila. Nandiyan ang kasalanan at pipilitin itong sirain ang mabuting pagsasama. Kaya nga sa mag-asawa, kailangan nating pag-isipan ng mabuti, kailangan natin i-prioritize at pagtuunan ito ng pansin. Kailangan natin maging intentional sa ating pagsasama at mag-effort tayo at ipanalangin ng taimtim ang ating mga marriages. On the other hand, kailangan din natin pagsisihan ng ating mga kasalanan at matutong magpatawad sa isa't isa. Sa mga instances na hindi talaga maiiwasan ng paghihiwalay for reasons other than sexual immorality, sabi ni Pablo, if she does leave, she must remain unmarried or else be reconciled to her husband. Ang tinutukoy dito ni Pablo ay, kasi may nagtanong sa kanya, paano kung let's say, naghiwalay na? Or if the woman leaves her husband for reasons other than sexual immorality. Kasi sabi ng Panginoon, ang nire-recognize sa Deuteronomy 24 ay yung sexual infidelity or sexual immorality. Paano kung wala yun? Paano kung sabihin natin, hindi na matagalan nung babae yung ugali ng kanyang asawa? Paano kung sabihin natin, biglang nagkaroon ng Alzheimer's yung lalaki at naging violente? Paano na? May mga pagkakataon talaga na ganun ang nangyayari. So, hindi naman pinagbawal ni Pablo na umalis yung babae. If she does leave, sabi niya, she must remain unmarried or else be reconciled to her husband. In other words, dalawa lang ang options na ino-offer dito ni Pablo kung maghihiwalay. Either manatili siyang walang asawa, in other words, hindi ka nahahanap ng iba habang buhay, or makipagkasundo ka sa iyong asawa. Kaya lang. Titiisin mo yan. Lumalabas ngayon po ang layunin ng Diyos at responsibilidad ng mag-asawa. May pinangako kasi sa harapan ng Diyos at sa isa't isa. Kailangan nilang magkasundo at magsama muli sapagkat sila'y isang laman. Sa harapan ng Diyos, siya ang nagsama sa kanila. Even if legally or culturally, hawak na nila yung papel ng divorce or certificate of divorce, even if meron na nun, kung walang marital infidelity sa harapan ng Diyos, in God's eyes, you are still one flesh. We are required to uphold biblical marriage even if marriages are already legally broken. Sa harapan ng Diyos, hindi yan sira. Intact pa rin yan. Which leads us dun sa first point. Sa verses 10 and 11, ganito ang principle. Unless adultery had taken place, to divorce one's spouse and remarry is adultery. Unless adultery had taken place, to divorce one's spouse and remarry is adultery. Which is marami sa mga napapanood natin na kesyo-kesyo hiwalay na sila tapos may bagong girlfriend etong si Pogi tapos etong si Miss Beautiful ay may bago na ring boyfriend. Adultery yan lahat. Tapos kakwento nila sa media, wala naman pong third party. Wala. Kung buntis sana ako, di sana nakita nyo na. Kaso wala naman kaming ginagawa. That is all adultery sa harapan ng Diyos. So unless adultery had taken place, to divorce one's spouse and remarry is adultery. We see here na mataas po ang tingin ng Diyos sa pag-aasawa. Hindi ito basta-basta na isang state-sanctioned union lang. Hindi katulad ng hinihingi ng ibang grupo. Ay, hindi naman marriage ang hinihingi namin. Ang hinihingi lang namin ay isang civil union.
Ano tingin nyo sa marriage? Isang civil union lang din, isang uri ng civil union. Hindi ito basta isang civil union lang. O pahayag ng dalawa na na-in-love tapos naisip nila na magsasama sila. Pero pag ayaw na nila, iwanan na, hiwalay na. Hindi ito parang pagkain sinusubo na kapag napasok ka o hindi mo nagustuhan yung lasa, luluwa mo. Hindi ganun yun. Marriage is a gift of God that bears His love for man and wife. Uulitin ko. Marriage is a gift of God that bears His love for a man and wife. It is not about us. Pero pilit ng ginagawa ng kultura natin na ang marriage is about us. It is not about the man and wife. It is actually about God's love for the man and wife. Siya ang nagkaloob nito sa mag-asawa at pinahahalagahan niya po ito tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Pinag-aralan po natin yan sa Ephesians chapter 5. Sabi nga po ng isang preacher, marriage is supposed to display what a relationship with God looks like. That's how God wants to be with us. He wants to be close to His people. Marriage exists to give us a living parable of the kind of love, trust, intimacy, and respect that God wants with His people. Therefore, dapat natin itong pahalagaan. Pag-isipan natin mabuti ang mga pangako na ating bibitawan kung tayo ikakasal pa lang o nag-iisip na magpakasal o mag-asawa, or yung mga pangako nating binitawan at mga tungkulin dapat gampanan. Isa sa mga tungkulin ng mag-asawa ay magkasundo. Uulitin ko. Isa sa mga tungkulin ng mag-asawa ay magkasundo. Do everything you can to stay married. Which leads us now dito sa verses 12 to 16. Sabi dyan, but to the rest, kanina to the married, mga Christian couples. Dito naman to the rest. Sino kaya to? To the rest, I say, not the Lord, that if any brother has a wife who is an unbeliever and she consents to live with him, he must not divorce her. And a woman who has an unbelieving husband and he consents to live with her, she must not send her husband away. For the unbelieving husband is sanctified through his wife, and the unbelieving wife is sanctified through her believing husband. For otherwise your children are unclean, but now they are holy. Yet if the unbelieving one leaves, let him leave. The brother or the sister is not under bondage in such cases, but God has called us to peace. For how do you know, O wife, whether you will save your husband? Or how do you know, O husband, whether you will save your wife? Dito po sa verses 12 to 16, ang kausap naman po ni Apostol Pablo ay ang mga Christians in mixed marriages. Mixed marriages. Hindi natin pinag-uusapan ang, pag sinabing mixed marriage, baka nasa isipan natin, yung racial mixed marriages. For example, Pilipino, ang Pilipino nakisama sa isang European, o isang Pilipino nakipag-asawa sa isang Amerikano, tapos ang mga anak nila ngayon ay mga tisoy, mga puti, mga halo. Hindi ganun ang pinag-usapan dito na mixed marriage. Yung mixed marriage na tinutukoy dito ay yung mixed marriage na mixed in faith. Magkaibang pananalig, magkaibang pananampalataya. Sabi natin kanina na ang Epistle to the Corinthians ay tugon ni Pablo sa mga issues na sinulat po sa kanya. So malamang tinanong nila sa kanya, paano naman yung mga mag-asawa na ang isa sa kanila ay naging mananampalataya at yung isa ay hindi? Paano yun? So Paul begins this passage with, but to the rest I say, not the Lord. What he means is that hindi naman to talaga tinuro ni Jesus Christ sa Gospels. Siguro napapaisip natin, hindi niya tinuro to. Hindi. Kasi hindi naman ito concern nila noong panahon ni Jesus Christ. Lumutang lang ito, itong problemang ito, nung ang Ebanghelyo ay kumalat across the empire. At maraming Gentiles ang nakakilala sa Panginoon. At nung maraming mga Gentiles ang nakakilala sa Panginoon, yun na. Lumabas itong problema na ito dahil nasa kultura ng mga Gentil. Ang bilis nila maghiwalay.
Kaya ngayon, ina-address ngayon ni Pablo itong issue na ito. Sabi niya ganito ngayon, based doon sa general rule, tingnan natin kung ano magiging application nito ngayon sa mga may ganitong case. And so people were coming to the Lord. Nung kumalat ang gospel, especially dito sa Corinth, maraming nakakilala sa Panginoon. One spouse comes to the Lord, yet the other spouse remains a pagan. So marami sa Corinth ay, pwede natin sabihin, dahil tanong nila ito, marami din sa kanila ay bata pa sa pananampalataya. Hindi po natin mga kapatid, pinag-uusapan ang case na pagpapakasal ng believer sa unbeliever. Hindi po ito yun. Baka yun yung nasa isipan natin. Pastor, paano yung mixed marriage ba rin yun? Yung pagpapakasal ng believer sa unbeliever? Or baka nasa isipan natin, ay okay lang pala sa Bible na magkaroon ng BF na non-believer. O okay lang pala na magkaroon ng GF na non-believer. Ayain ko na siya magpakasal. Hindi. Hindi po yan ang background ng passage. Yung nasa isipan po natin na magpapakasal o magsasama pa lang ang isang believer and unbeliever ay tinalakay ni Pablo sa 2 Corinthians 6:14-16. 2 Corinthians 6:14-16, buksan lang po natin sandali para maintindihan natin. Although itong passage na ito ay pwede natin sabihin na malawak na na application ito ni Pablo sa pamumuhay ng mga taga-Corinth, because it is a general application sa pamumuhay nila, it can also be applied sa marriage. Ganito po ang sinasabi sa 2 Corinthians 6:14-16. Sabi niya, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya. Ang kausap niya ay mga Christians in Corinth. At sabi niya, maliwanag ang negative na command. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya. Sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan? Notice ngayon yung series of questions ni Pablo at subukan nyong sagutin personally sa isipan nyo. Sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan? Meron ba? O anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? Meron ba? At anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial? Si Belial po ay pangalan po ng isang demonyo. He can be the father of worthlessness, the father of evil or wickedness. Itong si Belial. Meron ba pakikipagkasundo si Kristo kay Belial? Ano sa tingin nyo? O anong bahaging mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? Meron ba? Verse 16. At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Meron ba? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos. Ito na yung yung command niya. Tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Itong sinabi ng Diyos dito sa 2 Corinthians verse 16, ay based ito dito sa promises sa Old Testament. Doon sa pag nagkaroon ng tipan ang Diyos, pagmamay-ari na niya ang kanyang bayan. At kung ikaw ay may relationship sa Diyos, ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos. At dahil ikaw ay may relationship sa Kanya at ikaw ay pagmamay-ari, what business do you have na nakikipagkasunduan ka sa kadiliman? Yun yung tanong. So maliwanag na itong issue na ito, ang sagot dito sa tanong na ito, maaari bang magsama ang isang mananampalataya at hindi mananampalataya? Ang sagot dyan, no. Hindi. Hindi pwede yun. Kasi parang sinasampal mo si Kristo sa mukha, sinasabi mo na ikaw ay kay Kristo, pero nakikisama ka dyan. Hindi pwede yun. Ngunit kung pipilit po natin ang bagay na ito, nais ko pong sabihin, walang pagpapala sa ganyang klaseng relationship. Kahit na mahal niyo pa ang isa't isa, pinagpapalit mo si Kristo sa isang feeling lang.
Nagkakasala lang tayo at nagpapatuloy sa ganitong klaseng pamumuhay na hindi naman kalugod-lugod sa Panginoon. Sa ating passage, ang pinag-uusapan ay hindi yung magsasama pa lang. Ang pinag-uusapan dito sa 1 Corinthians 7 ay mag-asawa na po sila at ng isa ay sa kanila ay makakilala sa Panginoon, yung isa hindi sumama. So ganun ang nangyari, mag-asawa na sila at nung nag-minister ngayon ang mga Christian sa Corinth, yung isa sa kanila nakakilala at yung isa nanatiling pagano. Both of them were non-believers before, but after they got married, one of them came to the faith. Sabi ni Pablo sa verses 12 to 13, that if any brother has a wife who is an unbeliever, and yung she dyan, siya yung unbelieving wife, consents to live with him, he must not divorce her. And a woman who has an unbelieving husband, and he, the unbelieving husband, consents to live with her, she must not send her husband away. So binabalik niya sila ngayon doon sa general rule. As long as willing po yung unbelieving wife or yung unbelieving husband na magsama sila, it's all okay. Walang problema. Ang pakikipaghiwalay o pag-divorce sa asawa ay hindi po dapat nanggagaling sa bibig ng isang Kristiyano. Uulitin ko, ang paghihiwalay hindi dapat naririnig sa bibig ng isang Kristiyano. Marami sa atin pag nagagalit sa ating asawa, pagod na ako sa iyo. Hiwalay na tayo. Hiwalay na ako, hiwalay. Hindi man lamang dapat maririnig ito sa atin. Ano sabi ni Pablo dito? Hindi raw dapat hihiwalayan ng believer yung unbelieving husband or wife niya. Kung okay naman doon sa unbelieving wife or husband na magsama sila, then there is no problem. Hindi dapat dahilan ang pagkakaroon ng non-believer na asawa para maghiwalay ang mag-asawa. Tapos dito, magkakaroon, parang maririnig natin, may follow-up question kay Pablo. Kung ang asawa ko ay nananatiling non-believer at ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay karumihan at kasalanan, hindi ba mas makakabuti na humiwalay na lang ako sa kanya para hindi na rin madamay ang aking mga anak? Kasi kung ang pagsamba sa Diyos-Diyosan o pagiging unbeliever ay karumihan sa harapan ng Diyos, hindi ba nabibilang ang aking pamilya o ang aking mga anak doon sa karumihan niya? Anong sagot ni Pablo? Sa verses 14 to 15. Sabi po niya, for the unbelieving husband is sanctified through his wife, and the unbelieving wife is sanctified through her believing husband. For otherwise your children are unclean, but now they are holy. Yet if the unbelieving one leaves, let him leave. The brother or the sister is not under bondage in such cases, but God has called us to peace. Siguro ang question natin dito ay, ano ibig sabihin niya ng sanctified? Ang root word ng sanctified ay sanctus, to sanctify, to render holy, to make holy, to reserve unto the Lord. Pero baka ang nasa isipan din natin dito ay yung gawain ng Holy Spirit na binabago tayo, nililinis tayo sa wangis ni Kristo. Hinubulma tayo sa kanyang wangis. Baka yun yung nasa isipan natin. Yung may spiritual cleansing para maging morally pure sa harapan ng Diyos. Hindi ito yun. Hindi ganyan yung pagkakagamit ni Pablo dito. Ang pinatutukuyan dito ni Apostol Pablo ay ito. Ang tanong kasi sa kanya, dapat ko bang hiwalayan ng aking asawa para maging malinis ang aking pamilya sa harapan ng Diyos? Para maging karapat-dapat. Kaya nga doon sa Tagalog, maganda yung pagkakagamit. Marapat sila. Yun yung sinasabi sa Tagalog. So, para maging karapat-dapat ang aking pamilya. Para maging kaluguran ang aking pamilya sa harapan ng Diyos. Ang ibig sabihin dito ni Pablo is that God has a claim on the whole family, alang-alang doon sa believing husband or believing wife. God blesses the family dahil doon sa believer na yun.
At itong blessings na ito ay binubuhos doon sa mga unbelieving members of the family. And therefore, ano dapat ang attitude ngayon ng believing spouse? Ng nakakilala sa Panginoon? Kung tayo ay kabilang sa ganitong relationship, nais ko po kayong i-encourage na hindi marumi ang tingin ng Diyos sa mixed marital relationships. Our family is our first ministry, sabi po natin, di ba? That is the ethos that we hold to dito sa BBF. Our family is our first ministry. Maging ang pastor nyo, hindi po kayo ang first ministry ko. Para makatayo po ako dito sa harapan, based sa qualifications ng pagiging isang pastor, ang first qualification ng pagiging pastor, kailangan ang first ministry ko ay ang aking family. Sa oras na hindi ako makapaglingkod ng maayos at hindi ko ma-set in order ang aking family, it disqualifies me from being a pastor. Kaya hindi totoo yung ibang mga pastor na pinatatayo ng church, tapos hindi naman maayos ang kanilang sambahayan. Hindi pwede yun. Kailangan maayos ang sambahayan ng isang pastor. And so, sinasabi natin, our family is our first ministry. So God has called you to share the blessings of the gospel at maging godly and holy influence sa inyong mga kapamilya. Maging godly influence sa mga pagsasama ng mag-asawa. The same also applies to our children. Hindi sila marumi dahil lang ang isa sa mga members ng mag-asawa ay unbeliever. Sila po ay marumi. It doesn't work that way. Hindi ganun ang tingin ng Diyos. Alang-alang doon sa believer, may claim ngayon ng Panginoon doon sa buong pamilya. And therefore, may tungkulin ngayon yung believing spouse, yung believing parent, may tungkulin siya ngayon bilang magulang na palakihin ang kanyang mga anak sa pagkilala at pagkatakot sa Panginoon. Paul says, dito sa ating passage, for otherwise, your children are unclean. Pero, kinotra niya yon. Sabi niya, for otherwise, your children are unclean. Sinusundan niya yung argument nung nagtanong sa kanya. Pero hindi, it is not so. Sabi niya, but now they are holy. Yun yung reality. Alang-alang sa believer, the whole family is holy sa harapan ng Diyos. Kinikilala ng Diyos. Now, may follow-up question. Okay, sige. Assuming na gano'n. Paano kung lumayas ngayon yung unbelieving spouse? Paano kung siya sa kanya nanggaling yung divorce? Sabi ni Pablo, if the unbelieving one leaves, for whatever reason yun. Whatever reason yun. Hindi na binanggit ni Pablo. Let him leave. The brother or the sister is not under bondage in such cases, but God has called us to peace, sabi ni Pablo. Noong unang panahon kasi, kapag nalaman nilang Kristiyano ka, at tingin nila sa'yo weirdo, yung buong imperyo, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Tapos alam nila ang mga Hudyo, hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. So alam nila yon. May special case sila para sa Israel. Pero kung ikaw ay Gentil, at member ka or citizen ka ng imperyo, expected ka na sumamba sa Diyos-Diyosan, sa religion ng Roma, kung saan man yun. Pero ang nangyari, nung umusbong ang Christianity, kamukha mo yung mga citizens of the empire, pero ang paniniwala mo, hindi ka naniniwala sa mga Diyos-Diyosan. So, paano na yun? Diba? Kaya weirdo ka eh. Ngayon, dahil naging Kristiyano ka, nakakilala ka kay Kristo, sumusunod ka kay Kristo, ang nangyayari sa mag-asawa, nung time na ito, dahil napaka-dalas at saka napaka-commonplace ng paghihiwalay, ang nangyayari, mabilis nilang hinihiwalayan yung kanilang Christian na asawa. Hinihiwal nila. Kaya yun yung ina-address dito ni Pablo. Yung kulturang ganon. In this, paano kung hiwalayan ako ng unbelieving spouse ko? In this case, sabi ni Pablo, kung iiwan ka niya, hayaan mo na. Hayaan mo na. Hindi makabubuti kung ikaw,
gugustuhin mong salbahin ang inyong pagsasama. Although yun yung natural reaction natin. Alang-alang sa pamilya, sasalbahin ko. Pero kung sabi ni Pablo, kung gugustuhin niyang umalis, hayaan mo na. Kung ayaw na niya, huwag mo nang anuhin, huwag mo nang, yung iba kinukulit pa. Sabi niya, huwag mo nang kulitin. Hindi ka tinawag ng Panginoon, sabi dyan, sa magulong pamumuhay, kundi ano daw? Sa kapayapaan. God has called us to peace. Ang kailangan nating pahalagahan bilang tagasunod ni Kristo ay mamuhay ng payapa sa ating kapwa. Ang tendency natin dyan kasi, kung ipaglalaban mo pa, mag-aaway pa kayo, kakalat pa yan sa community. Eto si ganito, nag-aaway, maghihiwalay na, ganyan-ganyan. Yung isa, pinaglalaban pa, ganyan-ganyan, ayaw mag-agree. So, like I always say, ang problema ng mag-asawa, it takes two to tango. Hindi kayo pwedeng si ganyan kasi, hindi pwedeng ganon. Kayo pareho ang sisisinin dyan. So, hindi nagiging mabuting testimony ngayon ng Kristiyano dahil may pinaglalaban pa siya, pero ayaw na talaga nung unbelieving spouse. Sabi ni Pablo, huwag na. Hayaan mo na. Kung gusto na niya umalis, hayaan mo siyang umalis. God has called us to peace. Hindi ka bound dyan. Hindi ka pwedeng maging alipin dyan. Tapos dinagdag niya sa verse 16. Ito yung conclusion niya. For how do you know, O wife? Kasi nga pinaglalaban niya. Kung gusto mo pa ipaglaban, sabi niya, how do you know, O wife, whether you will save your husband? Or how do you know, O husband, whether you will save your wife? What's the answer? Do you really know? No. We don't. We don't know. Walang guarantee. So, ito yung next point, yung point number 2 dito, sa truth about divorce. Verses 12 to 16, unless you are abandoned by your unbelieving spouse, don't divorce. Unless you are abandoned by your unbelieving spouse, don't divorce. Just as Christ bore His cross and did not abandon you or me in our sins, let us bear our crosses. For our spouses, and look up to God. We can hold to the hope na didinggin ng Panginoon ang ating mga panalangin. Na sana makakilala ang ating asawa sa Kanya. Ngunit kailangan po natin tandaan na maaaring tayo lang ang nagtatanim, at the end of the day, tayo lang po ang nagtatanim, at iba rin ang nagdidilig. Hindi pwedeng lahat tayo. Tinawag ka ng Panginoon sa kapayapaan na kung iiwan ka ng iyong kaisang laman na hindi nakakakilala sa Kanya, ang comfort natin ay ang Panginoon. Hindi ang ating spouse. Yun yung reality to. And so, in summary, from last week, sa Matthew 19, 1-9, ang tanong natin, is it right for a man to dissolve his marriage? Sa verses 1-6, marriage is sacred and permanent. We lay down those foundations that marriage is sacred and permanent. What God has joined together, let no man separate. Sa verses 7-9 ng Matthew 19, although God permitted divorce, He hates it because it involves sin. Ngayon naman dito sa 1 Corinthians 7, 10-16, does the Bible allow spouses to divorce for reasons other than sexual immorality or marital infidelity? And because now I am a Christian, should I not divorce my unbelieving spouse? Ano yung sagot sa mga questions na ito? Verses 10-11, unless adultery had taken place, to divorce one's spouse and remarry is adultery. And verses 12-16, unless you are abandoned by your unbelieving spouse, don't divorce. Para sa mga may asawa na, let's fight for our marriage. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya to stay married. Huwag tayo mahihiya na humingi ng tulong or ng godly counsel. Kailangan po natin talaga yun. Isa sa mga nakasisirang kaisipan ngayon sa panahon natin at napansin ko rin sa mga kinakasal ko at sa mga members din ng church ay itong mindset na ito. Kaya ko to. Or kakayanin ko to. Kakayanin mo talaga lang hanggang may mental health issues ka na. Kahayaan mo yung sarili mo na mag-undergo sa ganun. Yung kaya ko to na attitude. Hindi po natin kaya na mag-isa ang lahat ng problema sa buhay. Sisirain lang natin ang pagpapala na binigay sa atin ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Yun yung problema natin. And therefore, kailangan po natin ang isa't isa sa church
para tulungan ang bawat isa na magpatuloy sa Panginoon. That is why Christ has gathered you into His fold para tulungan ka at palakasin ka sa Kanya. That is what many don't realize. Ang isip lang nila sa church ay isang building lang, pupunta ako dyan, makikinig lang ako, i-apply ko ito sarili ko sa buhay ko. Pero hindi natin naiisip na kailangan po natin ang bawat isa. Kaya nga tayo pinagsama-sama ng Panginoon. Kaya nga ini-encourage tayo, kinocommand tayo na week after week after week, kailangan natin magpalakasan. The church is one of God's blessings to Christ followers in the good news. What we fail to see in the gospel is that the church is one of God's blessings in the gospel. And therefore, when we preach the gospel, the point of the gospel is the church. It should point us here sa pagsasama, sa paglilingkod sa bawat isa, sa paggawa ng mabuti sa bawat isa, sa pagtulong sa bawat isa kapag tayo nahihirapan. Ito yung panlabas na tanda na napakaganda ng Ebanghelyo. Yun yung address ko sa mga may asawa na. Para naman po sa mga hiwalay sa asawa, bagamat ganyan ang nangyari, patuloy tayong tumingin at lumapit sa Panginoong Diyos. Kahit na ganyan ang nangyari sa inyong marriage, hindi yan ang unpardonable sin. Uulitin ko po, hindi yan ang unpardonable sin. Hindi po yan yung kasalanan na hindi mapapatawad. Our Lord is gracious to forgive and restore us our sins. On the negative side naman, ganito rin ang ipapayo ko, maging sa mga Christian singles at nag-iisip na lumagay sa tahimik. Huwag po tayong padalos-dalos, huwag po tayong nagmamadali. Tandaan po natin na may pamantayan ang Panginoon sa pag-aasawa. Huwag po nating hayaan na mahulog ang ating loob at maitali sa taong ayaw sa Panginoon. Hindi bali na malungkot at masaktan tayo ng sandali kaysa panghabang buhay tayo namumuhay sa kasalanan. Huwag naman ganyan po ang isusuklit natin sa kabutihan ng ating Panginoon. Ngayon to the singles at doon sa mga separated, let's grow close to the Lord. Grow strong in the faith. Yun yung encouragement ko. Doon naman sa atin na, at hindi naman ito, alam naman natin ang ministry ng church natin. Para sa mga nagsasama na hindi mag-asawa, ngunit may pamilya na, panalangin ko po na naiintindihan po natin ang kalooban ng Diyos and the obedience that He requires from us. Kung kailangan natin ng additional help and counsel, maaari niyo po akong lapitan or any of the leaders ng church and we will be glad to help you out. We will also be glad to pray for you. Next week, i-address po natin ang concerns ng mga singles at saka those who want to get remarried. Maintindihan lang po natin ang mga kapatid, ang teaching ng biblical divorce kapag naintindihan po natin ang biblical teaching on marriage. God intended marriage to be permanent. And as a concession dahil sa ating kasalanan at katigasan ng mga puso, binigay ng Diyos ang divorce. But only for marital infidelity. At hindi rin ibig sabihin na nalulugod siya sa divorce. Sabi nga niya sa Malakay 2, I hate divorce. And so, binigay lang niya ang divorce only for the qualification of marital infidelity or kung nasira na ang marital bonds dahil sa sexual immorality. Ganun pa man, kalooban po ng Diyos na nagsasama ang mag-asawa. Nagsasama, nagpapatawaran, nag-uunawaan, nagkakasundo sa mga mabubuting bagay. Ika nga, sabi kanina ni Jim Briscoe, di ba? May kasabihan sila, let us put all our energy and time in putting out the flames. Yan ang tungkulin ng magkaisang laman at yan sila at ang kanilang pamilya ay pinagpapala ng Diyos. Kung hindi na talaga maiiwasan ang hiwalayan at nangyari na ito, lumapit po tayo sa Panginoon and have peace with our former spouse. If there is no adultery involved, we are called to honor our marriage.
If we are abandoned by our unbelieving spouse, we are called to honor peace. Mga kapatid, isapuso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa mabuti at mapagmahal na Panginoon. Tayo na lang.